Sa mga bisita namin, welcome kayo sa aming church. We don't believe in denomination here. In this church, we have no creed but Christ, no law but love, no book but the Bible. And everybody is welcome. Kahit anong denomination mo, welcome ka sa church na ito. Because this is not a sectarian or an organized religion. This is a free fellowship of Christians. Can you say amen? Hallelujah. Kaya welcome po kayo lahat sa Church of the Overcomer. The book of Revelation, chapter 4, verse 7. I'm going to speak about the standard of the Lord. The standard of the Lord. Revelation chapter 4, verse 7. And the first beast was like a lion, and the second beast was like a calf, and the third beast had a face of a man, and the fourth beast was like a flying eagle. Isaiah chapter 59, verse 19. Isaiah 59:19. Ito sa hindi kailangan kita rin ito. Isaiah 59:19 says, So shall they fear the name of the Lord from the west, and His glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. These are the words of the Lord. May the Lord add His blessing to the reading of His word. Napapunod po tayo lahat. Itong nakaraan mga linggo, nakita natin kung paano manalantas ang baha. Dalawang magkaibang okasyon dito sa Pilipinas nung magkasunod-sunod ng pagbagyo. Pagkatapos sa South Asia, magkaroon ng killer earthquake sa Sumatra, Indonesia, nag-trigger ito ng isang killer tidal wave kung saan sa ngayon ay kulang-kulang 200,000 na ang namamatay. Grabe po ang devastation pag dumating ang baha. Ang tingin ko dito, ito po ay supernatural na pagbaha. I see the hand of God in this. Dahil talaga pong napakalaki ang damage sa kanila. The most costly tragedy or catastrophe that hit the 20th century ay nangyari po noong nakaraang December. Ito po'y nangyari dito sa ating panahon. We are not reading this account in the pages of some old history book. This is current events. Sabi ba naman, these are events made clear by prophecy. At hindi tayo nabulat sa mga pangyayari ito dahil ito'y nakamulan na sa Biblia, Amen. At ito'y nilinaw pa ng vindicated prophecy. At yun ang mensahe natin wala natin vindicated prophecy. Kaya nakita ko po yung bahala ng daanan, yung bundok, parang ang description nila ay parang tsokolating na lusaw, yung bundok. Of course, lahat ng puno, lahat ng bahay na nasa bundok at nasa mga karatig na lugar nito ay nasira lahat. And think of all the lives that perished because of the flood. Isipin mo kung saan ang galing yung tubig. Bakit tumaas ng gano'n ang tubig? Grabe ang curve, yung agos ng tubig. Lahat ng daanan ay tinatangay. Dagdag pa natin dito yung tsunami na nangyari sa South Asia. May mga amateur footages, nanonood po ako sa CNN, at may mga amateur footages kung saan nakunan ang pagdating ng tsunami. At grabe po ang takot sa mukha ng mga tao habang tumatakbo sila at nandiyan sa likod yung mataas na tidal wave. At kitang-kita kung paano isang grupo ng
mga tao, siguro isang pamilya o magkakasama sila, magkakaibigan sila na nandun at nag-holiday sa beach at inabot sila without warning ng tsunami. At kita ko habang tinatanay sila ng malakas na agos ng kagat at sila yung sinuting nagkakaiwalay, and God only knows kung ano nangyari sa mga tao natanay ng agos ng malaking tidal wave. Meron isang area siya, kitang-kita mo po yung isang lalaki, tumatakbo siya palayo sa tsunami, pero wala na siyang magawa at nilamon siya ng tubig. Think about it. Mga buildings mismo na buwan, mga tao, akala nila nakaligtas na sila na nakatakbo na sila sa mga 7 3-story buildings, pero nagbuwan at kasama-salat sila napahamak na lahat sa mga casualties ng tsunami ito. When the enemy shall come in like a flood, the Lord God shall raise up a standard against it. Di ba napansin? Naligtas ang Pilipinas? At iniisip ko kung wala na yung tinalaman ito, ang mga pangyayari ngayon, and I know, na itin ko negrado, noong 1963, kung kailan bumaba ang mga kasanghel ng Revelation chapter 10. How many understand that? Say amen. 1963, mayroong supernatural na pangyayari, alam na alam ng message delivered, pero itiligid sa halaman ng mga tao sa sanlibutan. Ano ang nangyari ng 1963? Bumaba ang Panginoong Jesucristo upang buksan ang 7 tatak ng Revelation chapter 6 hanggang 8. At nang bumaba siya, pinatunayan ito ng lupa, pinatunayan ito ng langit. At sa kalangitan ay nabuo ang isang mysterious cloud. At sabi ko, itong malalakas na anghel ang bumaba at dumangkot sa kanya, binigyan siya ng komisyon upang buksan ang 7 sealed mystery book, at pagkatapos siya ibabay, bumulusok pabalik ng langit ang 7 anghel ito at nabuo ang mystery cloud doon sa Arizona. 30 miles abroad. Halos kasi laki ng buong Metro Manila. Ang sukat ng ulam nito. Can you imagine that? At sabi, look at distance. Ibig sabihin, nag-iilaw ang ulam na ito na puting-puti against the sky blue background ng Arizona sky. At ito yung namunang sa iba't ibang angulo at ang pinaka-striking na kuha nito ay na-publish sa Life Magazine May 17, 1963 dahil ang itsura na para siyang ulo ng isang tao at mapapanago pa nga yung mukha ng tao. Hallelujah! Pagbukas mo nga yung projector na crazy. At ipapakita po natin na sa kayo maglamang idea ang mga kapatiran. Now, what is this? I'm talking about the standard of the Lord for this day. Meron pa yung 4 na hayop na nakita sa Revelation 4. And we know that these, the same beasts that were seen by the prophet Ezekiel, chapter 1 and 2, ang tawag niya dito, 4 living creatures. Puno-puno ng mga mata sa harap at sa likuran. Ang itsura ng una ay tulad sa isang leon. Ang ikalawa ay tulad sa isang baka o huyang baka. Ikatlo naman ay tulad sa mukha ng tao. At ang ikaapat ay tulad sa lumilipad na agila. Alam natin ang 4 na hayop na ito ay tumutukoy sa 4 na anointing na nasa bride. All through the 7 church ages, right? Ang unang church age ay natatakot na anointing ng leon. Ang ikalawa at ikatlo ay natatakot ng anointing ng guyabata. Ika-4 at ika-5 naman at ang ika-6 ang natatakot ng anointing ng tao. At ang
few. White horse, red horse, black horse, pale horse. Na pwesto ng Antikristo. Can you say that? Ang apat na horses represent the four powers of the Antichrist. Of course, ito ang anointing na nasa Antikristo na nagpaibaybalan nyo sa loob ng itong kapanahonan ng Iglesia. Can you see now how that there are four anointings of the Antichrist versus the four anointings of God in the church? Kung pagkakapatapatin po natin itong apat na ito, magkatapat yung pale horse at saka yung flying eagle. Sa ating panahon, ang anointing ng Antikristo na nasa false church ay pale horse. Pero ang anointing niya na nasa true church ay ang flying eagle. Hallelujah! Gusto ko ma-appreciate kung bakit pinagtatapat natin ang dalawang person ito. Dahil gusto ko maintindihan ninyo na kayo ay kabilang sa Church of the Overcomer. Walang panama ang pale horse anointing sa eagle anointing. Sa unang anointing, galing sa Antikristo is the white horse rider. Alam natin, hindi ito si Kristo kagaya ng unang tinuro ni Bargano, at kagaya ng alam natin at hanggang ngayon ay alam ng mga iba't ibang denomination of the church. Sabi nila, yung nakasakay daw ay parang si Cupido na may palazzo at tinapanan niya yung mga puso ng tao para na-inlove sila kay Lord Jesus. Napaka-cute na revelation, but it's not a scriptural revelation. Dahil bagamat puti, sabi ba gamit the color of innocence, kung papansin natin maiging na sakay ng babaeng puti, meron siyang buso pero wala siyang palazzo. Para siyang isang tao na nanulutok ng baril na wala namang bala. Anong ginagawa ng taong yun? Nakinda lamang. At hindi gagawin ni Kristo ang maninda. Hanggang niya. So kung hindi si Kristo yun, sino yung nagdadaya? Sino yung nanininda? Sino yung nagkasig ng takot at pamagitan ng pananakot siya ay nananakot siya? Si Kristo ay nananakot sa pamagitan ng pag-ibig. Ang tawag ay nananakot sa pamagitan ng pag-asik ng takot at kaguluhan. At sa pamagitan ng pandalaya. We know that's the Antichrist. Kaya pala maraming mga false teachers na dumating noong unang magkakaunan. Mababasa natin ito sa Book of Acts. Pero tinapatan ng Diyos ito ng anointing ng Gideon. Diyos ko napakatapag ng mga unang Kristiyano. At sabi, they tried them who called themselves, who tried to present themselves as apostles, and they found them to be liars. Amen? Ang anointing na nasa kanila, sobrang matatangan para usisain and to try to discern and to expose the spirit of the Antichrist. I don't care kung dahil mo ang pangalan ni Jesus o pangalan ni Pedro o pangalan ng sino mga apostol, unless you teach the same gospel that we taught. Hallelujah. Hindi ka namin tatanggapin. Amen? Kaya na napakatapang ng unang mga Kristiyano, may kita natin kung paano hindi na alintana ng kanilang mga buhay ay mapahama. Bakit? They knew the truth. Hallelujah. So nakita niyo ba yung dalawang pwersa nagkapagpumang? Ito dalawang standard. Standard ng demonyo, standard ng Diyos. I look at that word standard, and it actually means a flag. Sa Tagalog, watawa. Kaya pala may tinatawag naman standard bearer. Pag sinabing standard bearer, ito po yung mga flag carriers. Naalala ko pag kami ang mga program dun sa eskwela namin yung araw, may entrance of colors. At ito po yung mga kabete na may dala-dalang mga watawa, mga banner. At yun ang standard. Sa isang gera, kahit na kayo makakita ng gera, even in the history books, nandun po ang mga pictures sa mga paintings sa mga
Alam niyo ba yung salitang logo galing sa salitang logo? Amen? At nakita niyo ba kung bakit pag tinataas ang matawag ay nabubuhayan ng loob ang mga sundalo? Hallelujah! Pag natumba ang matawag, ibig sabihin talunan na ang kumprasa. Can you say that? Pero habang tinawag ay wala matawag at nandun ang isang simbolo. Amen? Natinitingnan nila at tandaan niyo, ang simbolo natin ngayon ay lumipad na nila. Hallelujah! At dito kumukuha ng inspirasyon at lakas ng loob at tapang, hallelujah, amen, at maging lakas ng pangalawan ang mga sundalo na nakikipagbaka sa isang giyera. Hallelujah! Kaya nakikita natin ang demonyo ngayon lumakagat ng parang baha. Sabi parang isang nagngangalit na leon. At parang isang leon na nagngangalit at gutom ay nakakawala, mga kapatid. Hallelujah. Tumakbo na kayo. Walang pinipili yan. Bata, matanda, lalaki, babae. Kakainin talaga ng leon. Hindi rin. At ganyan, galit na galit. At demonyo ngayon para sa isang baha ang sabi ng Biblia na umaragasa. And he will spare nobody. So praise the Lord. When the enemy comes in like a flood, ang Panginoon din naman, he will raise up a standard against them. Hallelujah! Ang standard natin ay isang malaking dam, isang malaking siwo. Amen? Na hindi kaya ng tibagin ng tsunami ng kaway. Hallelujah! And we can stand safe and secure behind this fortress. Hallelujah! Thank you, Jesus. Ay kalawang hayop, o kalawang kabayo, ay kabayong pula. And this signifies the violence that took place in that age. It also represents bloodshed. Sabi ko naman, kaya daw pula, ang kulay ng kabayo, dahil hindi kumakatawa sa dugo. Bakit? Napakaraming taong pinatay ng puwersa ng Antikristo noong mga panahon yun. Ang imperyo ng Roma ay binubuo ng mga paganong leader. Can you say amen? At ini-impose nila ang kanilang religion sa lahat ng tao at that time ay kumalat ang Kristyanismo sa buong Roman Empire. At doon dumating ang tinatawag na Great Persecution of the Saints. Dinakit sila, sinubutan sila ng ulo, sinulog sila, buhay na sinulog, pinaglaruan sa arena, kinakain sa mga pamangis na hayop. At lahat ng kapihan, lahat ng torture, at persecution ay dinanas sa mga Kristiyano sa panahon. Kasabay nito ay ang pagkapahit ng buyang baka. Ang anointing ng buyang baka sa nilagay ng Diyos sa kanyang mga anak ng panahon yun. The Bible says, a cow is a sacrificial animal. Ito daw ay bukod sa ginagamit na pang-araro, sakripisyo, lahat ng klase ng labor, lahat ng klase ng sakit ay naabot ng hayop na ito ay ginagamit din ito bilang hain. Ala itong kinakatay sa altar ng Diyos sa Old Testament bilang hain. At ito mga kapatid na anointing na nakasama ng pananampalataya sa panahon ng persecution. Lumitaw ang red horse rider, ito naman ang anointing ng Diyos, martyrdom. Kaya sabi natin Kristo, ubusin namin kayo, papatayin namin kayo, wala kami isipin sa inyo. Sabi naman ng mga Kristiyano, eto, patayin nyo kami. Bakit? May anointing sila. Amen, ang anointing ng baka. Yun ang anointing nakatapat sa anointing ng red horse. Wala sa atin yun. Ngayon. Wala sa atin yun ngayon. Yung pang sinusunog na nila yung mga banal ng panahon yun, kumakanta pa na awiting papuri sa Panginoon habang nagliliyab ang buhok, habang nagliliyab, habang nandila ang kanila sa tawa, kumakanta pa ng papuri sa Diyos.
Hallelujah. And that's the anointing. Sufficiente ang anointing ng Diyos ay binigay niya sa kanyang iglesia para pagtagumpayan ang anointing ng Antikristo. Dumating sa Dark Ages, sa 1,000 taon. Anong ginawa ng Haway? Itinago niya ang Biblia. At sinersecute ang lahat ng mga magbabasa ng Biblia at magtatangka na magparami ng Biblia. Kaya nawala ng liwanag sa kasaysayan ng iglesia sa loob ng 1,000 taon. Dark Ages. Kaya Black Hole. Anong katapat ng anointing? Hallelujah. The face of a man. Dito naman sa panahon ito, naglitawan ang mga matatalinong reformer. Si John Huff, ang unang pinuno, dahil sa kanyang intellectual work, exposing the work of the Antichrist Church. Sa panahon ito, lumakas ang gusto ang tinatawag na Roman Catholic Church. At naging madilim ang buhay ng mga Kristiyano dahil napalitan ng mga kredo at tradisyon ang pulong salita ng Diyos. Pero salamat, may inilaman siyang Martin Luther, ang tao na matalino. Nag-aral ng Biblia. At hinipok ang mga protestante sa buong Europa na makaklas laban sa Katoliko at lumabas sila sa sistema ng Antikristo. Kaya ito nabuo ang iba't ibang Protestant movement. Sinundan ng matatalinong mga reformers kagaya nila Zwingli, nina John Knox, nina sino pa? John Calvin, at nina banda muli dumating sina John Wesley. Ano anointing ito? Anointing ng mga matatalinong Bible scholars. Hallelujah. Lagi naman ang anointing ng Diyos, ang anointing ng Antikristo. Kaya gusto niya sakutin ang nagilid ng iglesia, pero ang Diyos at pagkitaw ng mga matatalinong tao para pag-aralan ng kanyang salita at i-expose lahat ng mali na katiwalihan ng kaaway. Hallelujah. And finally, dito sa ating panahon, lahat ng tatlong naunang horse riders walang pangalan. Ang ika-apat na horse rider, which is the pale horse rider, may pangalan. Anong pangalan niya? Death. And the Bible says, and hell followed him. Kahit na magpunta ang rider ng pale horse, kasunod niya ang impyerno. Hallelujah. Kaya doon napupunta ang lahat ng tao na mamatay. Can you say that? At ito, ang propeta ng Diyos sa ating panahon, he made the declaration, he pronounced a war against the Antichrist spirit. He said, denomination is death. Organized religion is of the devil. Habang ang maraming tao sumasamba sa Papa, and he's even voted as the most popular man on earth every year. Hallelujah. Sabi ba na ng Church the Antichrist? Amen. Ang mga tao mamahaling sa kanyang kamay at sumasamba sa kanya. Ang mga presidente ay yumulmul sa kanyang harapan at nakikinig sa lahat ng kanyang payo. Pero isang uneducated grade 7 na propeta ng Diyos sabi, there's the Antichrist. Hallelujah! Bakit? Sa pagkaking may makamit ba gano'n na nakakita doon? It's the eagle eye. The eagle anointing. At ang mga propeta pinagurihan sa Biblia ng mga agila. Di ba kayo papasalamat sa agila ang pangalan ay William Marion Branham? Dala niya isang mensahe na may pahid na lumilipad na agila. Amen? Yung tatlong naunang hayop, they're all earthbound beasts. Hayop sa lupa. Yung pang-apat na anointing na ilagay ng Diyos sa iglesia para sa ikapitong kapanahunan ng iglesia at sinaymat sila sa Laodicea and Amen at tatawagin sila Nobya ni Cristo. Nakapagpan ang seryo for the first time, sabi Brother Branham, ngayon, simula ngayon, tatawagin ko na kayong hindi na iglesia kung hindi kasilitahang babae. I will no longer call you church, I will now call you the bride of Jesus Christ. Bakit? Ang bride of Jesus Christ, hindi sa kong ng Laodicea.
We are in another age. Can you say that? Laodicea is lukewarm, blind, poor, miserable, naked. But the bride of Jesus Christ is dressed with the righteousness of the saints. Hindi lang yun, mayaman siya. Bakit? Because she is joint heirs with Jesus Christ. Mayaman siya. Bakit? Dahil kasal na siya kay Kristo. Alam niyo ba na pagka kinasal kayo sa isang tao, lahat ng utang niyo na rin. At lahat ng kayamanan ng pinakasalan ninyo, kayamanan nyo na rin. Mayroon na kayong pera, mayroon na kayo, tricycle driver, hallelujah, mga naman ang trabaho ninyo, baka masuhero lang kayo dito sa panahon ito. But if you are married to Jesus Christ, and you're part of the bride of Jesus Christ, you possess all things. Hallelujah. At yan ang nakikita ng bride na hindi nakikita ng iba sa mga tao na nabuhay sa sanlibutan ito. Bakit? Ang bride na ang binigyan ng eagle eye. Yung tatlong hayop, earthbound animal. Ang eagle is the heavenly creature. Wala na nabilipad! Hallelujah sa tatlong hayop na yun! Di lang yun, napakataas ng lipad na kaya kailangan pressurize ang kanyang katawan. Ang mga believers, sa bahagi ng bride sa ulit panahon, pressurize sila. Hindi mo kaya dumagin sa mga mabuting pagsubok at mga kahirapan ng buhay. Hindi mo sila kaya takutin. Hallelujah! Nakaalisan mo sila ng suporta. Amen! Hindi mo sila kaya bantahan na naman natin ang persecution. Dahil ang kahit sa mga ito, mga kayo mabuhay, they will stand for the word of God. Bakit? Pressurize. Hindi iyakin ng mga nobya sa uling panahon. Preaching to Brother Branham, why cry? Pagdating ng sugar rin, ang tendency natin, umiyak, di ba? Pero sabi ng Brother Branham, why cry? Speak the word! At hindi ka pangyarihan na tanging nasa nobya naman. Hallelujah! Baka hindi nyo alam kung ano natin ang kapangyarihan na sa kamay ninyo. Ulitin ko lang, sabi ng Brother Branham, you have the power to speak a word into existence. And then live in that word. Hallelujah! May kapangyarihan kayo magsalita at bitaw ang pandaigdig at kaya niyong tumira sa daigdig na yun. Oh my goodness! Kanina si Sir Chichi hindi siya makahinga. Sinusumpong siya ng hika. And he was so sad, sabi niya, anniversary pa man din natin ngayon. Pero ganito ako, hindi ako makahinga. Sabi ko, nalika dito. Mabigat natin sa pagpapagyo ka. And I prayed, you know what I said? I said, I curse this demon that's trying to hinder my wife. And I said, I speak healing for my wife. I speak physical strength for my wife. At ito siya ngayon, kapiling natin ang pupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! You can speak! And demons will tremble. Hallelujah. At sila magsisilaya sa iyong harapan. Bakit? Ito'y kapangyarihan, inireserva ng Diyos para sa bride sa huling panahon. Hindi nila inaalam ito sa mga nagdaang panahon. Dito lang sa ating panahon. Dito mangyayari din sa ating greater works than they shall do. Hallelujah. Amen. Dito lang nangyari. Sa pamamagitan ng akin lang ang pangalan ng William Branham na nagsalita siya at yung bagyong lumaya nagsalita siya. Hallelujah. At yung isang patay na nakalitaw ng kanyang bituman sa kanyang buhanga napakalit na isa pero nagsalita sa propeta sa kanyang little fishy I give you back the life at lumawi ulit yung isda at muling nabuhay. Dito lang nangyari sa ating panahon nagsalita si Brother Branham yung tumor sa bahay ng kanyang asawa ay naglaho. Dito
ang iyong anointing. Hallelujah. Nakakarating doon na taas sa tumilya. Ang taas sa pakalit na tultok na lang. Hallelujah. Pero habang nandun siya sa tumilya, ang taas, pagtingin niya sa kalubatan, nakikita niya yung ating. Sa sobrang talas ng kanyang mata, nakikita niya yung ating. At bigla niya titiglutin ang kanyang mga pakpak at pupulot niya na ang napakalinis parang balang pa rin. Bilis ng balang pa rin. At nataputin niya ang kanyang sariwang karneng pagkain. Hindi niya mapapakain ng bulok ang agila. Hindi sila mapagkalusip sa luneta. Nagkarantiyan ko sa inyo. Ilan? Hindi sila makikikain sa loob ng denominasyon. Hallelujah! Dahil nasa kanila ang nature. Hindi lang ang agila, kundi lang ang talapate. Ano nature ng talapate? Wala siyang abdo. Ang agila, ang bride of Christ as it says, walang kapaitan sa kanyang kalooban. Lagi lang mapatawad. Can you say amen? Normal na magkaroon ng misunderstanding. Dito sa church natin, mga kapatiran dito, nagkaroon ng misunderstanding. Pero palibato wala abdo. Hindi mo mapayat ang misunderstanding. Hallelujah! Puspos ang pag-ibig ng Diyos na sinasambulat at ikinamamahagi ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! Kaya may pag-ibig sa kapatiran, may pag-ibig maging sa hindi kapatiran. Kaya siya na may pag-ibig maging sa serpentry. Totoo ba siya sabi ko? Kagaya na ating Panginoon, may pag-ibig siya kay Judas, right? Mahal niya si Judas. At yan ang challenge sa atin. Amen? Para mapatunayan mo na nandiyan na yung perfect love sa puso mo. Yung agape, dapat kaya mo nang ibigin ang hindi ka ibigin. At yan ang tandaan natin, mga kapatid, sa aming mga anak. Ang pag-ibig ng Diyos. Faith works by love. Sabi ba nga? At napaganda ng mensahe natin, agila lang ang makakakain ng mensahe nito. Napansin niyo ba? Yung leon, yung baka, yung tao, lahat sila pagbata pa umiinom ng gatas. Pero yung agila, kahit kinakain pa lang yan, hangin na ang kinakain yan, hindi nagdadaan sa gatas. And the eagle is a very royal bird. It's a home-loving bird. Kung nasan yung kanyang hugas, makikita mo, nanon siya palagi. Kahit malalim siya sa hugas, lagi siya nakatanaw doon sa kanyang hugas. Alam niya kung saan yung home church niya. Amen? Loyal siya sa pamilya niya. Sabi ng isang study, ang mga agad daw, monogamous, isa na asawa nila. Hindi kagaya na ibang hayop kapalit-palit na asawa ang agila. Isa lang ang asawa, ang kamatayan na, isa lang ang asawa ang agila. Loyal siya sa kanyang asawa. At ang agila pala, bago mamatay, nakatingin doon sa kanyang pugat. Doon sa bato. Na may buta. May awang. The grass is the rock. How do you know Jesus Christ is the rock? At ibahagin tayo sa loob ng batong yun. Hallelujah. Or sa tayo pumasok sa loob ng batong yun, tayo ligtas sa mga kapamahan. Hinihilang ng tao ay mga agila. Hallelujah. But praise the Lord. So you know what I'm talking about. Amen. Ang tawa ng Panginoon, it's a thunder. It's a quality of life. It's thunder ng Diyos. It's not a thunder, hindi na matawag ibig sabihin niya. It's also a level of the quality of life na nasa mga Kristiyano. Sabi ni Kristo, because I live, you shall live also. Hindi niya ibig sabihin na dahil ako'y humihinga, kayo naman hihinga.
Ang gusto sabihin natin, Panginoon, because I live, I express the life of God. You shall live also. You will also express the life of God, the life of an eagle. Mga kapatid, na lumangasa, ang kaaway, tulad sa isang baha, ang mga tao, hindi sila pwedeng sumilaw sa mga gusaling gawa ng tao. Hindi sila natulungan ang pulis. Hindi sila natulungan ang kanilang edukasyon. Hindi sila natulungan ang kanilang relihiyon. Natapansin niyo ba? Ang mga relihiyon ng mga bansang naapektuhan ng tsunami, tsunami, sa India, mga Hindu. Sa Indonesia, mga Muslim. Sa Thailand, mga Buddhist. Sa Africa, mga Pagano, mga Animist. Nakikita niyo ba kami ng Diyos? Hallelujah. Ano nangyari ng 1963? Bumaba ang eagle anointing. Can you say that? Nabuksan ang 7 seals. Ano nangyari ng 1963? May report, ginawa report sa Bible Scout, simula ng 1966, sinlap nila ang moral decay. Teenage suicide. Bigla nag-increase. Bago ang 1963, ganyan halos level ang teenage suicide. Pagkatapos ng 1963, onward, biglang tumaas. At sinlap nila, bumati na ng graph, at tinignan yung homosexuality. Tumataas ang konti-konti, pero pagdating ng 1963, parang meron pa nang kumula at tumaas bigla ang homosexuality. Noong 1963, dumami ang kaso ng abortion. 1963, dumami ang kaso ng rape. Murder and everything. Simula noong 1963, ano nangyari? Noong 1963, nabuksan ang mga tata. At noong 1963, sa Amerika, tinanggihan nila ng lubusan ang katubusan ng Diyos. Katabay ng pagbubukas ng tata, 1963, itinagbawal ng gobyerno ng Amerika na basahin ang Biblia sa mga public schools. Ibinabawal na yung mga 10 commandments at mga rules na dati nasa mga public schools. Bakit? Ayaw ba nilang ma-offend yung mga non-Christian? Offensive daw sa mga non-Christian. Kaya ano nangyari noong 9/11? Ang Amerika ay inatake ng grupo ng non-Christian. At naman pag sila over the world, nagbabanta, na-eradicate, buburahin nila mga Kristiyano sa balat ng lupa. Kung pag-aaralan nyo maigi ang Muslim faith, yan ang kanilang pananampalataya. Pupuksay nila ang Kristyanismo, hindi bawal ng lupa. Kaya ang tulong nila, pagkata sila nakapatay ng isang Kristiyano, hindi ba lang ilang ganyan yung naghihintay sa kanila dun sa kanilang buhay. Parang 47 virgins yata ang naghihintay sa kanila. Ilan nila kung bakit may mga suicide bombers ngayon. At ang terorismo kung saan. Sinisip ko, hindi kaya kamay ng Diyos na nangyari sa South Asia. Na pinakamaraming grupo ng relihiyon na namatay ay mga Muslim. Nakapatay sila ng 3,000 sa World Trade. Kaya marami ang namatay sa kanila ngayon. It's the hand of God. Okay? Hallelujah. So praise the Lord. Nanalasa ang ating Kristo like a flood. So praise the Lord. Amen. When the enemy comes in like a flood, then God raises up a standard against him. Kaya makatitiyak tayo mga kapatid, physical man, nakikinig ba kayo? Physical man o literal na pagbaha pagdating ng kaaway. May protection tayo. At anong tingnan nyo na bumaba dito sa ibabaw ng lupa sa mga mananampalataya ng Christian. Ipapakita na po sa inyo na books, na prophet. Kamagisay tayo natin. Nagpapahinit tayo ng ating projector.
May sinabi si Barbaran tungkol sa ulat na bumaba noong 1963. February 28, nangyari ito. 1963. Ngayon po, ang palit ng Palestinian, sorry. Pakita ko lang yung cloud sa picture. Nasa-trace siya yung mukha. Can you imagine? 30 miles across. 26 miles ang taas. That's beyond the world, the Earth's atmosphere. Wala lang namumong moisture dyan. Pero nabuo ang clouds na yan. Ang original na itsura niya, nakatagilid. Pero sabi ni Barbaran, turn it clockwise to your right. Kaya yung pong itsura niya, pag if you turn it clockwise, ang spirito ng Diyos na naglalagay Barbaran, turn it clockwise. At dyan makikita nyo, nababalansin ko yung mukha. Maliwanag na maliwanag, ano po? At may sinabi si Barbaran dyan. Tingnan muna natin yung ibang mga picture. Okay. Yan yung ibang picture. Kaya iba kulungan yan. Luminescent daw yan. White na medyo yellowish. Parang apoy, may sura. Kaya iba kuma. Yan yung Hoffman Head of Christ, yung painting ni Hoffman. Kaya tingnan natin ito. Kaya nakikita niyo yung picture sa likod ng songbook ninyo. May nagtanong sa akin, bakit ba? Parang si Barbaran, bakit naniniwala sa DI? DI, hindi po yan DI. Yan po yung painting ni Hoffman na naganap si Barbaran dahil nakita ni Barbaran ang mukha ng Panginoon doon sa lokeng pinagtayuan ng simbahan nila. At naganap siya ng painting, sa lahat ng painting sa mga encyclopedia, kung sino ang pinakamukha at ito po ang pinakakahawig. Sabi ni Barbaran, hindi pa rin ganyan ang mukha, pero yan ang pinakakahawig. Nakita niyo yung cloud picture, sinuperimpose yung Hoffman.
Hindi ba awig na awig? Ito. Okay, now, titingnan mo natin ngayon yung quote ni Brother Branham. The weak one. Now, when we come to picture myself talking about Branham, I read over the book of Daniel when he came in the ancient of days, whose hair was white as wool. Then I think that the ancient of days, he was that ancient of days, the same yesterday, today, and forever. I think it was a symbol. Why the white wool? Then the Holy Spirit seems to speak to me about a picture I saw one time of an ancient judge. And I went to the history. I went back into the Bible history. And all to find out, the old judges like the high priest in Israel, he had to have that white, gray, woolly-like hair and beard, because the white over him signified that he was the supreme authority of the judges in Israel. Hindi pala tumuti ang buhok ni Lord. Kung hindi, ito ay wig. Na simbolismo na sabi ko na supreme authority noong panahon, noong unang panahon sa Israel. And even today, not 1400 years ago, maybe a couple hundred years ago, maybe not like that, later than that, all the English judges, no matter how young they were or how old they were, when they went in for judgment, they wore a white wig. And to show that there is no other authority in that kingdom above their word. Their word is the ultimate of the kingdom. What they say, they're solid. Now, when I see him there, he was standing there, yet a young man, but the white wig on. He was the full supreme authority, and he was the Word, wearing the white wig. Then later on, when he got through, and the sermon went out west, when the angels of the Lord appeared out there for the seventh seal, and he went up into the air, we had a picture of it there from over the country. So there he was standing there, still with that supreme authority. He is the head of the church. He is the head of the body. There is nothing like him anywhere. He made all things by himself. He made all things for himself. And without he, there was nothing made. He was all authority in heaven and earth. And everything belongs to him. Can you say that? Hallelujah. And in him dwelt all the fullness of the Godhead bodily, and the Word of God was made flesh among us, and he was the one who revealed the entire secret of the whole plan of salvation that all the prophets and the wise men had spoke of. He alone was that wigged one and supreme authority. Hallelujah. See that? Okay, so nagpakita siya para buksan natin sa tatak. Ano siya? Supreme authority. He's the weak one. Pag may weak na puti, parang mga English judges. Ano siya? Judge. Noong 1963, dumating ang eagle anointing in Israel. Christ himself, the mighty angel, Revelation chapter 10 verse 1, dumating siya. Binuksan ang tatak. Ngayon, nag-enjoy tayo. Amen? Sa nila naman ang tatak. At ano siya nang dumating siya? Judge. Ano ibig sabihin nito? Umpisa na ng judgment sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Ano ibig sabihin nito? Lahat ng tao na nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga tao na nasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero, bago katatag ang sanlibutan, ay nasa ilalim na ng sumpa. Sinabihan nila ang salita. Kaya ito ngayon ang salita, Jesus,
Tigman, and so on and so forth. Mula noong 1963, dumalas na rin ang paglindol at yung pagbabago ng tuwima sa mga lugar na mainit, ngayon na ganyan na. Sa mga lugar na malamig, ngayon ay terrible ang init. May nangyayari, mga kaibigan, mga kapatid. Dumating na katulad sa ibabaw ng lupa. Pero ang ibig sabihin dito, all those that are in Christ, there is now, therefore, no more condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. This is the eternal thing. This is God's standard for this day. The revealed word of the hour. Aba ikaw ay sakop ng mensahe ng Diyos o ngayong panahon, no judgment can come upon you. Hindi lang yun. Tiyak na tiyak, kasama ka sa rapture. Because you will be an overcomer. Hallelujah! John 16:33, out in the world we shall have tribulation. But be of good courage, and sabi ni Lord Jesus, be of good cheer, because I have overcome the world. Pero lahat tumayo lahat. We're going to pray a prayer of thanksgiving. Sa ili, pakitake down mo lang kasi slide. Patayin lang itong ilaw na to. Patayin lang itong ilaw, please. Ito lang ang ilaw, please. Okay, are you ready to pray? Church of the Overcomer, are you ready to pray? Let's read this psalm as a form of our prayer. Come here. Pakitulungan lang mga brothers na wala yung power nitong projector. Amen. Let's all read this. It's a form of prayer. Hallelujah. Amen. Sino ba naniniwala sa bahagi ng Bride of Christ? Sa mga ito, tapo ito, say Amen! Hallelujah! If you are part of the Bride of Christ in the last age, you are an overcomer. Hallelujah. We can thank the Lord for year 2004. Hallelujah. Dahil naging napakabuti niya sa atin. Sabay-sabay tayo lahat from our heart. Let's pray to the Lord. I will extol thee. Laksan ninyo. Oh Lord. And I made my voice to rejoice over thee. Oh Lord, my God. I cried unto thee, and thou hast healed me. O Lord, thou hast brought up my soul from the grave. Thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit. Sing unto the Lord, all ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness. For his anger endureth but a moment, in his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. And in my prosperity I said, I shall never be moved. Lord, by thy favor, thou hast made my mountain to stand strong. Thou didst hide thy face, and I was troubled. I cried to thee, O Lord, and unto the Lord I made supplication. What profit is there in my blood when I go down to the pit? Shall thou praise thee? Shall I declare thy truth? Hear, O Lord, and have mercy upon me. Lord, be thou mine helper. Thou hast heard for me my mourning.
entering into dancing. Thou hast put off my sandals and girded me with gladness, to the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee forever. In Jesus' name, amen. Hallelujah.